bagong panungkit ng iyong puso at salapi. Oh, ingat-ingat po, mahirap ang buhay ngayon. Huwag Ikaw ba basta-basta na ganyan ka magpapaloko. No, never. Ikaw yata yung nanloloko. Hindi Preening kasi ako. Pag merong nag-message sa akin ng mga random na numbers o kaya yung sa mga apps, yung mga Telegram, tapos pag click mo walang number, email lang, auto-block sa akin yun. Yun. Yan ang gayahin ninyo. Hindi ako masyadong, tsaka hindi ako tumatanggap ng mga calls na hindi ko kilala. Nakalagay sa settings ko yun. Masuplada mo naman. Hindi, kasi mahirap na malay mo, pag sagot mo pa lang, rene-record na yung boses mo, di ba? Kaya ang style dyan, pag hindi nyo alam yung number, ibahin ninyo yung boses nyo. Diba? Hello! Paano kung seryosong bagay pala, Parang no? sinasapian ka ng duwende. Parang job interview pala yun, ano? It's Monday, February 9, 2026. I'm a lover, not a fighter. Ayun. Sige, subukan natin next time yan. But again, it is Monday today, as mentioned, February 9. And we are taking note of some things. So unang-una, Muslim Holy Month of Ramadan begins on February 17. And a Catholic's Lenten season begins on February 18, Ash Wednesday. Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo says of this almost simultaneous observance, and we quote, "The shared beginning is a grace. It invites us to slow down, to return to God, and to walk together in faith. In these sacred seasons, Muslims and Christians enter a time of prayer, fasting, repentance, and generosity. We turn our hearts to the merciful. We learn again to see one another as brothers and sisters. Our sacred text calls us to peace. Blessed are the peacemakers, and God invites all to the home of the peace." So, ang sigurado sa Feb 18, simula ng Ash Wednesday. Tama, no? Ash Wednesday. So, yan yung 40 days bago ang Holy Thursday. Sa mga Muslim naman, well, February 17, 18, or 19, depende yan sa sighting ng crescent moon. So, merong isang council, yung Darul Ifta ng BARM, sila yung Islamic Advisory Council na sila yung mag-sa-site, sila yung magde-decide. At yun, kasi nakadepende talaga doon sa moon sighting. Pero interesting din, pareho naman na, of course, as part siya ng one of the 5 pillars of Islam, itong kanilang fasting, ano? Yes. Yung mga healthy ng mga tao, basta walang sakit, kailangan mag-fast from sunrise to sundown. So, pati rin yung mga intimate activities yata pinagbabawal. So, ano yan, kahit Water, bawal. kahit water, wala. Oo. Although may kilala ako dati na sabihin niya, pag part ng trabaho mo, baka pwede Baka kang lumusot. kumain. Pag kailangan mo talaga yung energy. Actually, I was trying to remember nga, kasi I remember covering a basketball player before na ano siya, pinapractice nitong Ramadan. So, fasting. Pero hindi ko lang maalala kung pwede silang uminom ng water kasi syempre mga 2 hours yung game di ba? Kung medyo may excuse ba? Kung may mga kapatid po tayo na nakakaalam ng sagot, please let us know through the comment section. In fact, sabi pa nga nung iba, yung walang laman ng tiyan mo ay nagbibigay daw ng ibang klaseng energy pa. Tsaka regeneration, I believe. I think it heals your system when you reach a certain level of, what do you call this? Fast. May autophagy na pwedeng mangyari. Sanay kasi lipunan natin na, di ba, naturuan pa tayo ng henerasyon ng mga magulang na hindi ka dapat makaramdam ng krok sa ano mo, sa sikmura mo, no? Kasi it's parang isang bahagi raw ng sikmura mo, parang nag-self-cannibalize daw, supposedly, no? Well, ayon sa mga magulang natin, of course, nanay mo ay dentista, nanay ko ay wala namang medical degree, pero baka gusto lang nila na tayo makaramdam ng discomfort. Oo. Pero siguro yung, ano raw kasi nagkikick into yung instinct ng katawan mo kapag wala siyang laman. Kumbaga mas... Nag-reserve siya ng energy. Oo. Oo. So, medyo may chance na bumagal yung metabolism mo kasi survival mode yung katawan. Yun yung nangyayari. Yun nga lang, sa ibang Southeast Asian countries daw, ang tendency sa idle fitr, no, yung end of the fasting, yung pagbawi daw. Dapat slowly also. Medyo delikado raw yun kasi biglang iba tumataas yung blood pressure. I think yung recommended dyan is mga soup lang din muna when you eat throughout the Ramadan. Huwag yung parang magbubuffet. Pero ito yung posible rin na simula ng Chinese New Year. Almost the same time din. At ito talaga may mga
laureate talaga rito. Ay, inumpisahan ko na kahapon. Ang daming tao sa Binondo na dahil nga Chinese New Year na next week, ang dami na nagpe-prepare, may mga bumibili na ng mga pampaswerte, nagpapabless ng kanilang mga bracelets, mga charms. So, ang dami-dami talaga. May nakita ka ba mga groups na may food tour? May mga ganun, may mga nag-guide. Wala akong napansing food tour, although what I noticed was sobrang daming nag-vlog. Yan. Oo, ang daming nagvo-vlog, pinapakita nila yung As in, makikita mo video nila, meron silang using their phones and using yung, ano ba tawag doon? Yung parang Osmo, yung mga pocket cameras. Nako, subukan nila gawin sa Hong Kong yan. Sigawan kayo ng mga lola ro na, ang iba ayaw magpakuha eh. Bumili ka. I think you have to ask permission din Yes. kasi. At bumili ka. For respect, oo. Oh, yung iba kasi kakalikutin. Ay, alam mo vlogger kung bakit? Paano mo alam mo vlogger? Maliban Paano? sa may camera. Basta marinig mo yung hi guys. Hi, guys. Oo, vlogger yon. Lahat ng vlogs nagsisimula sa hi guys. Hi, guys. Okay. Ano ba yung uso ngayon Noted. kung hindi Ay, na uso yung hi guys? Ano? Ano ba yung uso na? Ay, hindi ko alam. Ano ba? Hi, guys, ngayon nadidinig ko. Hi, guys, Oo, talaga. I agree. O, ito, sige. Hi, guys. Number 3, madami tayong pag-uusapan, ano? Kasunod nga niyan, itong DLSU suspends classes and work on February 25 in commemoration of the EDSA People Power's 40th anniversary. The CBCP is one of the groups calling for schools and educational institutions to declare an academic holiday to mark the EDSA revolt. In fact, ang De La Salle na as an institution ay napakalaki ng papel dito sa opposition noong 1986, ano? Itong snap election supposedly, doon yung NAMFREL, na siya yung parang election watchdog na counterpart ng COMELEC. Yung COMELEC is official government, ano? Magkaiba ang numero ng COMELEC at NAMFREL. NAMFREL. At nasa gym ng De La Salle High School sa Green Hills. Naka-frozen in time yung bilang, makikita mo, no? Mano-mano pa noon at wala pang mga digital boards doon, pero makita mo nakasulat doon yung mga results. So interesting. Bubuti pa Lasal. Ganon? Moving on. Ito po, medyo Tulad basag lang, trip muna tayo. Ito talaga. Ito, basag trip talaga to. Ito inaabangan natin every week, ano? But there is an oil price adjustments tomorrow. Diesel is more expensive by 1 peso per liter, habang ang gasolina naman po ay up by 60 centavos per liter, and everything does add up. At kahit tingin mo, napakaliit lang nitong pag-angat na to, pag sunod-sunod naman ang pag-angat. Piso. Masakit Ang sakit din. nun. Oo. Eh, yung bumili ka ng sasakyan na diesel kasi in-expect mo mas mura diesel. Oo. Mas mura yung pakarga. Biglang, boom, mas mahal. Baligtad na ngayon. Ayun na nga Yan yung slow clap na tawag. Masakit, ano? At saka wala ka namang choice kung hindi magpagas na magpagas. Hindi mo naman pwedeng sagarin yung sasakyan mo. Tapos pag maghanap ka ng paliwanag, laging, parang yung spokesperson nila palagi, ng DOE, maghahanap sila ng mga nangyayari sa world news. Ituturo nila na may kinalaman yun. Kasi si Maduro dinukot. Kasi si Trump, yung Greenland gusto kunin. Lahat na lang may kinalaman sa presyo. Parang, sige nga, magkapit-pitan tayong detalye rito. Anong kinalaman yan doon? Are we supposed to stake it, Parang gano'n na nga face ang value? nangyayari eh. Oo. Ganun eh, may dahilan palagi. Ang gusto mo, hindi mo makarga ka na sarili. Maghanap ka ng diesel na bibilan mo kung ayaw mo. Ayun, teka, nagagalit kay good news muna tayo. Pag-usapan natin ang Pinay tennis sensation na si Alex Ayala as she hits her career best in the WTA ranking. She's now number 40 in the world and she's only 20 years old. Grabe talaga yung pinakita ni Alex, ano? She was in Abu Dhabi recently. Maganda rin yung kanyang pinapakita. But again, we have to remember where that started. It all started at Miami Open just last year, 2025. She was out of the top 100. Ngayon, top 40 na siya. Biruin mo. Oo, ang bilis. Hindi natin pa tumatanda na tayo, no? Kasi nag-start si Alex Ayala nasa 100 plus. Ngayon nasa 40 na. But that was just last year. Last year lang yun. So pag pumikit lang tayo, pag buklat natin ang mata natin, nako. At may kinalaman ba rito ang parang home court advantage kasi yung mga fans, mga Pinoy fans. Grabe, sold out talaga. Maraming Pinoy dyan, sa Abu Dhabi. And she's, I believe she's in Qatar right now. Qatar. Marami rin so Pinoy dyan. expect din natin na yung mga magiging laban ni Alex talagang, what do you call this?
blockbuster din yung talagang attendance sa mga Pinoy dyan. Blockbuster baka mo. Ito blockbuster palagi. Sa House of Representatives, where a third impeachment complaint has been filed against Vice President Sara Duterte. At nagkaroon din ng isa pang botohan. Okay, para paliwanag sa atin kung sino-sino mga nag-file na yon at kung ano ang mangyayari. Ano nangyayari? Kasama po natin si Marian Enriquez, ang News 5 correspondent ng House of Representatives. Maan, sino-sino itong mga grupo at sino ang nag-endorse ng third impeachment against the Vice President? Yes, Lourdes, pasado alas 12 nga ng tanghali nang dumating yung ikatlong grupong naghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yung mga complainant, pinangunahan ng mga pari mula nga sa Caloocan at grupo ng mga abogado at ayon nga doon sa grupong to, ito yung third group din na kumaalala po ninyo na naghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara noong December 2024. Tulad nga ng dalawang naunang impeachment complaints, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, bribery, and other high crimes yung mga grounds for impeachment na binigyang diin dun sa reklamo dahil nga po yan sa umunoy plunder at malversation mula sa maanumalyang paggasta na nasa 612.5 million pesos sa confidential funds ng Office of the Vice President Antlang DepEd sa ilalim ni VP Sara. Kasama rin po sa kanilang reklamo yung testimonya ng umano'y bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Nanindigan nga yung mga complainant na malakas yung kanilang mga hawak na ebidensya laban dun sa bise. Yung nag-endorso po na ikatlong reklamong ito kanina nga alas 12 nga ay si ML Party List Representative Leila De Lima. Nauna na rin inendorso ni De Lima yung ikalawang reklamo kasama nga si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Wala namang rules na pinagbabawal yung pag-endorso muli ng panibagong reklamo at kumbinsido si De Lima na mas improved version pangaraw ito, itong reklamong ito kumpara doon sa, kung maalala po ninyo, yung ika-apat impeachment complaint o yung nirefer o transmit doon sa Senado po noong nakaraang taon. At abangan na lang natin kung kailan nga ito i-refer sa House Committee on Justice kasi meron lamang 10 session days para include nga ni Speaker Bogie D yung impeachment complaint sa order of business at 3 session days naman para ma-refer sa House Committee on Justice. Kung yung usapin naman nung binanggit nyo nga kanina, binasura na yung tuluyan na nga binasura pinagtibay ng House Committee on Justice yung pagbabasura sa dalawang impeachment complaints laban naman kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa botong 36 na pabor, 4 ang tumutol, inaprubahan na nga yung committee report na insufficient in substance yung mga reklamong impeachment laban sa Pangulo. Ayon kay House Committee on Justice Chairperson Jervy Luisto, tatransmit na nila yung kanilang report ngayong araw sa Rules Committee. Depende pa kung kailan ito may sasalang sa order of business para pagbotohan sa plenaryo. Kung aprubahan ng mayorya, i-archive na yung impeachment at sa January 27, 2027 na maaaring may maghain muli ng impeachment laban kay PBBM alinsunod nga dun sa 1-year bar rule sa konstitusyon. Pero kung may 1/3 o higit 105 na boto hindi pa pabor doon sa pagbasura, ibig sabihin pwede po ito mabaliktad at ibalik nga yung reklamo sa House Justice Committee. Kakailanganin gumawa ng articles of impeachment at saka isasalang muli sa plenaryo. Samantala, doon sa naging botohan nga rin kanina, medyo nagkaroon pa ng mga pagtatalo dahil yung ilang mga kongresista doon gusto pa nga ipilit din talaga na naninindigan sila na sufficient in substance yung ikalawang reklamo inihain na ng bayan at makabayan. Yan muna yung latest. Balik sa inyo. O paglilinaw lang baka maraming nalilito. Baka magsabi na, di ba nagbotohan na nung last week? Ba't may botohan ulit? Ito yung ang voting na nangyari ay kung tatanggapin ba yung committee report o hindi. Di ba, Maan? Tama ka, Lord. Yung committee report and yung attached resolution po, yung pinagbotohan ngayong araw. Ibig sabihin po, pinagtibay lang nila, yung naging botohan na insufficient in substance po, yung dalawang reklamo ng pinagbotohan last week. So, it's all about the committee report na itatransmit nila sa plenary po. Yun yung pinagbotohan ngayong araw. I think there were just some terms na bini-breakdown pa kasi kanina. 4 lang ang tumutol, Tama, Maan, 4 ba? Tama ka dyan, Lord, sa boto nga 36 at 4 ang tumutol. 36 favor for yung against. At kasama dyan si Congressman Egay Erice at ilang miyembro ng Makabayan Bloc. Pero in theory, if they, pag nakakuha, tama ba, may pagkakataon na i-overturn yan kung ilang porsyento ng buong House membership ang bumoto? 1/3 ba, tama? Yes, Lord, imagine 1/3 lamang
yung kailangang boto at pag may higit 105, yun yung one-third ng mga kongresista. May higit 105 lang na boto, pwede nang ma-overturn yung ruling. Pwede nga pong ibalik itong reklamo sa House Committee on Justice at doon gagawa na po sila ng articles of impeachment. Okay. Uusad, kumbaga, yung impeachment proceedings laban sa Pangulo. Mabalik ako dun sa usapin ng impeachment case or yung complaint against Vice President Sara Duterte. May balita ka ba if those 3 impeachment complaints will be consolidated at may nadidinig-dinig ka ba dyan kung meron pang paparating na iba? As to will it be consolidated, actually usually what happened po noong nangyari sa BBBM impeachment complaints, ganun din ang yung gagawin nila kung sa Committee on Justice mare-refer. Please take note na wala pang referral sa House Committee on Justice. So meron pang pwedeng mga mangyari. May mga nagsasabi na baka, possible pa yung may one-third, yun yung fast track mode. Pero sa naririnig natin, parang walang umuusad na ganun or walang gumagalaw, kumbaga. Pero ang malinaw po, hihintayin pa muna natin kailan mare-refer ito sa House Committee on Justice, yung mga impeachment complaints. May 10 session days si Speaker D para i-refer ito sa order of business and then 3 session days naman para ma-refer sa Committee on Justice. Once referred sa Committee on Justice, doon lang po deemed initiated yung reklamo. Ibig sabihin, doon pa lang po mag-uumpisa yung impeachment laban sa BICE at mag-uumpisa na yung one-year bar rule laban po sa BICE. Okay. We appreciate your report. Ang ating News 5 correspondent sa House, si Marian Enriquez, reporting from the House of Representatives in Quezon City. And at this point, we give you a quick rundown of more stories on One News. A recent Okta survey has found that 55% of Filipinos trust the national government to address national problems. However, 61% said elected officials do not value their views, while only 31% feel heard by Congress and local government. The poll was conducted from December 3 to 11, 2025 among 1,200 Filipino adults with plus-minus 3% margin of error. Detained OFW Mary Jane Veloso appealed for continued public support for her freedom in an open letter released January 28. Now held at the Correctional Institution for Women in Mandaluyong, she said her aging parents travel 8 to 10 hours from Nueva Ecija to visit her. She also maintained her innocence. Veloso was sentenced to death in Indonesia in 2010 for drug trafficking and granted a reprieve in 2015. She was transferred to the Philippines in 2024. And Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela has invited Senator Rodante Marcoleta to join a maritime domain awareness flight over the Kalayaan Island Group. Tariela said he is willing to personally join the flight and that residents of Pag-asa Island would be happy to welcome the senator. This is on the back of Marcoleta drawing backlash for supposedly suggesting during a Senate panel hearing that the Philippines should consider giving up the Kalayaan Island Group. Meantime, the arraignment of former Senator Bong Revilla was again postponed at the Sandigan Bayan's 3rd Division. For details, we have News 5 correspondent Mon Gualvez. Mon, bakit na-postpone ulit itong arraignment? Tama, bilis. February 9 nga pala. Ano nangyayari? Yes, Lord, hindi muna natuloy yung arraignment o pagbasa ng sakdal kay dating Senator Bong Revilla sa 3rd Division ng Sandigan Bayan dahil sa mga pending na motion pa na inihain ng kanyang kampo. Bukod kasi sa pag-file ng motion for reconsideration matapos mabasura yung mga nauna nilang motion, naghain sila ng panibagong motion, and that is motion for inhibition dito kay Associate Justice Carl Miranda na siyang chairperson ng Sandigan Bayan 3rd Division. Yan ay dahil yung kapatid ni Associate Justice Miranda ay tumayong abogado ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo nang siya yung humarap naman sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya para kina Revilla sa kanilang kampo, di hamak na mas dapat doon na mag-inhibit at mapalitan ang naturang chairperson ng 3rd Division Sandigan Bayan para nga maging patas at or impartial sa kanilang magiging mga paglilitis. Pero pinaliwanag na ni Justice Miranda na wala namang mandatory na mandatory na pag-utos sa kanya or dapat na gawin niyang pag-inhibit dahil sa pagiging kapatid niya or
may mga ganong klaseng violation in a way. Pero dito naman sa 4th Division, Lord, no, may dagdag ko na rin kasi karatapos lamang ngayon na pagharap ni na dating Senador Revilla and other co-accused, siya ay tumanggi or nag-refuse naman na maghain ng plea dito sa 4th Division ng Sandigan Bayan para sa kasong graft. Kaugnay pa rin ito sa pagkakasangkot kumano nila sa flood control scandal. At dahil nag-refuse siya to enter plea, korte na ang nagbigay or nagpasok ng not guilty plea para nga sa dating senador. Habang yung dalawang kapwa akusado niya na hindi pa na-arraign o nababasahan ng sakdal, yan ay mga dating DPWH officials sa sina RJ Domasig at si Juanito Mendoza na pawang naghain naman ng not guilty plea. Paliwanag ng kampo ni Revilla kung bakit nag-refuse, no, ng pag-file ng plea dahil daw sa can you still hear me? Yeah, Wala yeah. ako. Go ahead, Mon. Pero anyway, ang dahilan ng kampo ni Revilla kung bakit daw nag-refuse sila sa pag-file ng plea or paghain ng plea dahil daw nag-maintain sila ng kanilang posisyon na dapat yung motion to quash, information or mabasura yung kaso, yun yung kanilang pinapanindigan. Bagamat nabasura din ito ng 4th Division ng Sandigan Bayan, kaya they opted to refuse to enter plea dito nga sa naturang division kaugnay sa kasong graft related pa rin sa flood control scandal. Oo. May balita namin, may mga supporters daw na nagrarally, mga supporters si Senador Revilla. Saang area sila nagpapakita ng mga pagkilos, Mon? Outside Sandigan Bayan, doon sila sa may bandang kalsada na papakita ng suporta. They actually bring banners and some demonstrations were held outside at talaga sinasabi nila na inosente ang dating senador at mukhang meron silang talagang pinapatungkulan na official, and that is dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang dapat daw talagang managot dito sa reklamo nito, who happens to be a possible state witness na nga itong kaso. And aside from the demonstration happened a while ago this morning, meron ding ginawa na ecumenical prayer rally ang mga taga-suporta na kampo ni dating Senador Revilla dyan naman sa Cavite. Yan yung pinapakita natin ngayon ng mga pawang naka-color white na damit ang mga taga-suporta nito, Lord. Okay. Ito sa Cavite ito nangyayari, hindi sa labas ng Sandigan Bayan. Yes. What we are showing right now are clips or videos that happened yesterday. Okay. No? Ito yung mga taga-suporta niya sa Cavite. Right, sabihin ko sana, mas maraming ngayon at mas maraming nakaputi. Okay, pero salamat sa iyong ulat ang ating News 5 correspondent, Mon Gualvez. Thank you, Mon. All right, it's time to take our first break, and as we do so, we bring you global headlines from the Associated Press. Afternoon Delight will be right back. This is AP News Minute. American skier Lindsey Vonn's bid for a second Olympic downhill gold ends Sunday in a crash that broke her leg, requiring a helicopter evacuation. She's in stable condition, while teammate Breezy Johnson wins gold in a bittersweet moment for the U.S. team. The investigation into the apparent kidnapping of Nancy Guthrie continues Sunday, a week after the mother of Today Show host Savannah Guthrie was reported missing in Arizona. In a social media post, the family says they're prepared to pay for their mother's safe return. Japanese Prime Minister Sanai Takaichi's governing party has secured a two-thirds supermajority in a key parliamentary election. Japanese media reported Super Bowl 60 is here. The Patriots aim for a 7th title, while the Seahawks are chasing their second Super Bowl win since 2013. This is Afternoon Delight on One News. Thank you for staying with us. Ako po si Lourdes de Vera. At ako naman po si Denise Tan. Magandang hapon pong muli. On to the news, several areas in Mindanao and the Visayas are still reeling from the effects of Tropical Depression Bashang and other weather systems. At least 12 have been reported killed from the recent storm. Surigao del Sur is now under a state of calamity, and in Bicol, widespread flooding was reported in several areas due
to the sheer line. Para bigyan ng mukha ang balita, mobile journalist Francis Rivera. Linggo ng umaga nalubog sa baha ang eskwelahang ito sa Tuaca, Basud, Camarines Norte. Ayon sa uploader ng video na isang teacher doon, magdamag umulan sa lugar kaya bumaha. Apektado rin ang kalsadang nag-uugnay sa Barangay Tuaca at Barangay San Pascual. Tumaas kasi ang level ng tubig sa spillway. Sa Labo, Camarines Norte, mga bahay ang nalubog sa baha kahapon ng umaga. Mga bangka na ang umiikot para sa transportasyon. Hindi rin nakaligtas sa pagbaha ang Catanduanes. Ayon sa Pag-asa, shear line ang nagdudulot ng pag-ulan sa Bicol Region. Umapaw tuloy ang Bato River. Kaya maraming bahay ang nalubog sa baha sa Barangay Sipi sa bayan ng Bato. Sa Cagayan de Oro City, nakaburol na ang mag-asawang Paul at Rufa Lariosa, pati ang dalawang pamangking edad 13 at 11 buwang sanggol na nasawi sa landslide noong Huwebes. Natutulog sila sa isang kwarto na matabunan ng lupa ang kanilang bahay dahil sa malakas na ulang dala ng Bagyong Basyang. Kaya labis ang pagluluksa ng ama ng batang nasawi na magbe-birthday pa sana sa susunod na buwan. Pero imo lang kong gibiyaan. Dapat unta magdugan na muban na lang unta ko. Balangga tayong mga bata. Sasagutin na ng LGU ang gastusin sa burol at libing ng mga nasawi. Nagdeklara na ng state of calamity ang Iligan City sa Lanao del Norte dahil sa matinding pinsalang hatid ni Bagyong Basyang. Libo-libong residente ang nananatili pa sa evacuation centers. Isa na si Grace na bagong panganak pero nasira ng bagyo ang bahay. Lisod ma'am, lisod ang kahimtang yun ma'am. Ang tubig, kurente pa. Kita naman sa ibang lugar ang iniwang pinsala ng bagyo. Ayon sa Office of Civil Defense, higit 25,000 pamilya ang naapektuhan sa Northern Mindanao. I-verify pa ang napaulat na 5 nasawi sa Iligan City. On to another story. The Senate resumes sessions and plenary today. Is there another coup brewing? And whatever happened to the Senate Blue Ribbon Committee's initial report on the flood control scandal? Yung nag-leak. Nako, tanongin natin lahat yan sa ating mobile journal na nakita ko last week. In the flesh, Merrimon Reyes. Merrimon, sa ba tayo magsisimula? Doon sa nababalitang ko, meron bang bulubulungan ulit yan? Mabubuhay ba yun? Nag-deny na si Senadora Amy Marcos sa may kinalaman daw siya as reported by Sam. Lord Denise, magandang hapon. Ang nasabi rin ni Senate President Tito Soto tungkol dyan nung nakapareham ng media nung Friday was during that time nung umuugo nga itong sinasabing kudeta na nais siyang palitan yung liderato ni SP Soto, physically hindi pa nakukuha ng minority yung at least 13 votes para magkaroon ng change of leadership. Pero din ang sinasabi ni SP Soto, kung merong nais ang majority na iupo na bago kahit si Sen. Loren man daw yan o iba pa, ipakita niya at siya naman tuloy-tuloy pa rin naman daw ang trabaho niya whether or not kung ano mang magiging papel niya sa Senado. Samantala kagabi naman and kaninang umaga, kanina lang palang hapon, naglabas naman ng pahayag si Senator Amy Marcos na sinasabi niya hindi raw siya ang nagpasimuno, hindi raw siya ang nag-start nung sinaturang plano or trial ng minority na magsulong nga nitong kudeta na palitan si SP Soto. Ang sabi niya, hindi raw siya yun. Pinabulaanan niya yung alegasyon na siya raw ang pasimuno and ang sinasabi pa nga niya, siya pa raw yung huling na nakaalam at huling nakasali doon nga sa pagtangka ng pagpalit ng liderato. Pero ang sinabi dito ng senadora sa kanyang pahayag, mahalaga raw na malaman ng liderato na yung pagpapalit daw ng SP ay maugong sa Senado dahil may mga pangamba raw ang ilang mga senador na nayayanig daw ang institusyon dahil sa mga issue, sa mga kaso at controversies na hindi naman daw dapat senador ang managot. So far, humingi tayo ng komento kay SP Soto tungkol dyan. Ang sabi kanina ni SP, no comment daw muna siya. May headline sa Philippine Star na ang Blue Ribbon Committee daw ay bukas sa pag-examine or re-examining the role of President Marcos in the flood control controversy.
Lord, kasi so far, ang nasabi dyan ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, Blue Ribbon Chair Senator Lacson, so far kasi wala pang nagpapakita talaga ng direct link kay Pangulong Bongbong Marcos doon sa maanumalyang flood control. Yung tungkol kasi doon sa GAA, inaapurbahan ito ng Pangulo pag nakarating na sa kanya at hindi ang Pangulo ang gumagawa nito. So ang sinasabi pa nga dito ni Senator Ping, para pwede rin ipaubaya na to sa House Committee on Justice, na nakita rin natin na meron nga pagbabasura na rin ng impeachment na may kinalaman din na nakapaloob din ito as grounds for impeachment sa Pangulo. Pero ang sinasabi naman on the other hand ni Vice Chairperson Senator Erwin Tulfo, pagdating doon sa Blue Ribbon Committee report, at least 11 senators are soon to be signing the report. And they also have their reservations. May mga amendments silang gustong gawin sa magiging laman nitong committee report. Ang kailangan kasi is at least 11 signatures para ma-enroll yung maging part ng Bills and Index, maging maisalang sa plenary floor itong pinaka-committee report. So pag nakuha na yung mga pirma na yun at naisalang na sa sesyon, doon na yung mga senador, isa-isa pwede nilang talakayin at pag-usapan ano ba yung mga question nila doon pa sa committee report and all other queries na maaaring masagot. Pero so far, ang alam natin sa ngayon sa Blue Ribbon, may schedule ang committee hearing bukas pero hindi tungkol sa flood control. Tungkol ito sa letter of authorities ulit ng BIR. Ako meron man pihit lang, talking about Senator Ping Lacson, may statement din ba siya on the homegrown threats to sovereignty? Oo, naglabas din ng pahayag itong si Senator Ping na kesyo pagdating nga dyan sa mga kalaban, itong yung sinasabi mga homegrown threats at nagbabala ang senadora laban sa mga ito, mga homegrown traitors na handa raw na ibenta o ipagkanulo ang Pilipinas para raw sa pansariling pakinabang. And ang sinasabi pa dito ni Senator Ping, sa geopolitics daw, ang pinakakaraniwang pinagmumula ng impormasyon ay technical intelligence at mga lokal daw na traidor. So ito yung may nabanggit pa siya dito, may recruitment in place na yung isa pa sa pinaka-pinaghuhugutan din ng senador kasi yung pagtutol niya doon sa naging komento ni Senator Rodante Marcoleta na ibigay na ang Kalayaan Island Group. So ito yung isa sa mga possibly kung magkakaroon pa ng mas mahaba-habang diskurso, isasalang din kasi sa plenary session ngayong hapon yung Senate Resolution number 256. Ito yung Senate Resolution na kinokondena itong mga ginagawa, itong mga remarks ng Chinese Embassy laban sa mga ilang opisyal ng ating pamahalaan. Misunderstood lang daw yun. Out of context daw yung taken out of context yung sinabi niya. Oh, teka, may nag-aaway sa speaker natin. Ay, okay lang ba yan? O, kala ko, naririnig natin sa likod. Mary Mon, okay, pihit tayo ng ibang topic. Pinag-uusapan yata kanina dyan sa, doon sa Committee on Constitutional Amendments at pinag-uusapan yung napakahalagang anti-dynasty bill proposal at narinig natin nagsalita si Pasig City Mayor Vico Soto. Can you tell us about it? Lord, ang nasabi kasi itong ginawa yung consultative meeting ng Committee on Electoral Reform sa Pasig. So ang nakasama doon ni Senator Rizon Teveros, sina Pasig Mayor Mayor Vico Soto, ilang LGU organizations, student councils from representatives ng student council doon sa lugar. And ang nasabi dito ni Mayor Vico, ang saligang batas, ginagaranti raw nito ang equal access ng publiko ng kahit na sino sa public service. Kaya ang panawagan niya makapagsalib puwersa na raw, pagtulungan na raw para maisulong na itong anti-political dynasty bill. Samantala, ang sinabi naman ni Anti-Dynasty Networks co-convenor Kiko Aquino D, ang tinitingnan nila dito, pagdating sa civil degree na pwedeng sakupin daw ng anti-political dynasty bill na binubuo, baka pwedeng hanggang 4th civil degree of consanguinity, hanggang sa pinsang buo. Ang pinaghuhugutan dito ni Kiko, sa experience niya, though kung mapapansin daw, obserbasyon, medyo kaunti raw yung dami ng mga nagiging anak ng mga political families ngayon. So may tendency na magiging malapit naman daw sa mga pinsan. Siya, ginawa niya example yung sarili niya, na minsan nagiging turing niya sa kanya mga pinsan, parang naturang kapatid din. So pwede rin daw dito makita yung pagturing ng isang politiko sa kanyang pinsan bilang kapatid, kaya nabuksan yung possibility na i-extend hanggang 4th civil degree of consanguinity itong panukalang batas. Pagdating naman doon sa mga posisyon, sabay-sabay daw at simultaneous hanggat maaari ipagbawal na kasi nga ang problema dito, marami na raw nakakampante na nanggagaling sa political families. Pero dapat din daw pag-aralan dito yung constituency na nagko-cross na kung okay lang ba na
merong senador tapos district rep, magsasabay ba sila o hindi? Or gobernador at saka mayor, pagsasabayin ba o hindi? Or senador at saka mayor, dapat hindi. Kasi ang issue dito, for example, sa mga issue ng budget, kung sisilipin daw ang budget ng mayor, tas kamag-anak naman daw yung mga kongresista, magkakaroon doon ng conflict. So yan yung ilan sa mga issue ni-raise nila na hopefully masama doon sa binubuong panukala. And ang inaasahan din natin, may next leg pa sa Central Luzon at iba pang panig ng bansa, itong Committee on Electoral Reforms tungkol dyan para makapanayam pa raw yung ilang mga lokal na pamahalaan at makuha yung opinion nila tungkol doon. Alright. Maraming salamat sa iyong ulat. Si Mobile Journal sa Senado, Merrimon Reyes. At this point, we also give you a quick look at stories from our media partners. On the Philippine Star, the PNP clarifies the Interior Department's anti-EPAL policy. The police force says politically branded messages are only prohibited and will be immediately removed from police stations, camps, offices, and other facilities. Local governments, meantime, have been ordered in a February 2 DILG memo to take down signages and other markers bearing images and other symbols of public officials, particularly those linked to government-funded projects. On Business World, Philippine dollar reserves hit its highest level in over a year. Gross International Reserves, or GIR, stood at a 6-month high of $112.5 billion in January, a climb of almost 9%. Economic analysts believe this showing could help the peso gain some support amid some volatility in the foreign exchange market. For more details of these stories, you can visit the social media pages of the Philippine Star and Business World. Do check out as well the social media platforms of One News PH for the very latest news. All right, the Department of Environment and Natural Resources, or DNR, has created a body to probe the collapse of the Binaliw landfill in Cebu City. That and more stories from our man down south, Dale Israel. Dale, who will be the members, or who are the members of this panel? Like hapon, Lord, and Denise, the Department of Environment and Natural Resources have created this investigation team that will investigate the sanitary landfill in Barangay Binaliw. The investigation team was created by a special order by DNR Secretary Rafael Lutilla last January 26. And last week, the team was in Cebu City Hall to talk to some officials. According to the order, the team was to investigate and conduct fact-finding on the collapse of Binaliw landfill. They will be checking whether the private company Prime Waste Integrated Solutions Incorporated and Cebu City local government implemented environmental laws and rules and regulations. The team is headed by Assistant Secretary Norlito Eneran, who is also in charge of legal affairs, enforcement, and human resources. It also includes representatives from the Environmental Management Bureau, Mines and Geosciences Bureau, as well as representatives from the Eco Waste Coalition and Engineer Janice Zamora of the University of San Carlos College of Engineering here in Cebu City. The team is expected to report to Secretary Lutilla and recommend the filing of appropriate administrative, civil, or criminal charges against those who will be found responsible for the incident. It is also expected to formulate rehabilitation and find alternative waste disposals and a long-term solution for the garbage problem here in Cebu City. As you may recall, 36 people died during the Binaliw incident, including a responder who sustained injury. According to Cebu City Councilor Joel Garganera, no one still was held responsible for the incident, and hope that the investigation team will conduct a thorough probe and visit the site in Binaliw. MB7, based in Cebu City, has said the incident was caused by force majeure or was caused by combination of earthquake and Typhoon Tino, and some of the residents were actually not agreeable to what the EMB7 has said. Garganera said that PWSI has promised to help the families of the victims, but until now, the financial aid has not been given to the families. Garganera is the chair of the Committee on Environment at the Cebu City Council, and he too wants those responsible be held accountable. Cebu City Mayor Nestor Archibald did commented on the investigation team as he is still there in Manila for a meeting. Back to you, Lord. Okay, Dale, ano naman yung update dun sa di umanong death threat kay Cebu Governor Pam Baricotro? Yes, Denise. Nandito tayo ngayon sa Capitol at hindi naman pansin na may increase in security dito sa Capitol. Pero ito ay na-reveal ni Cebu Governor Pamela Baricotro last week na may tao daw na galing sa Mindanao ang binayaran ng 2.5 million pesos para patayin ang gobernadora.
This is based on intelligence reports given to Governor Baricuatro. And right now, we saw parang dumami yung mga visible security escorts ngayon ng Cebu Governor. Pero hindi naman sinabi kung sino ang may pakana ng death threats kay Governor Pam as to why she received death threats. And many speculations as the names involved, pero hindi natin ibigay ito sa ngayon ang mga pangalan na ito. Kung ako si Governor, ma-offend ako. Magkano lang ibabayad daw? 2.5. 2.5 lang ang halaga ng buhay ng isang gobernadora. Dapat medyo mataas-taas ng... Sabagay, baka discount yun, ano? Anyway, nako. Maraming salamat sa iyo. Si Dale Israel, our man in Cebu, our One News Cebu desk. Thanks, Dale. This is Afternoon Delight on One News. We just need to pause for another break. We'll be right back. Ladies and gentlemen, the Beatles! February 9th, 1964. Beatlemania hits prime time in the United States. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. The Fab Four make their first live appearance on American TV on The Ed Sullivan Show on CBS. 1950. In Wheeling, West Virginia, Senator Joe McCarthy charges the State Department is riddled with communists. McCarthy's speech sets the stage for his controversial campaign to root out communists in the U.S. government. Traitors are not gentlemen, my good friends. They don't understand being treated like gentlemen. 1943. During World War II, Allied forces defeat the Japanese in the months-long Battle of Guadalcanal in the Southwest Pacific. 1984. The Soviet Union's leader, Yuri Andropov, dies in Moscow at the age of 69. Andropov spent less than 15 months in power after succeeding Leonid Brezhnev in the Kremlin. And 1944. Alice Walker, author of The Color Purple and other novels about African American culture, is born in Georgia. Today in History, February 9th. Tim McGuire, The Associated Press. Champions are forged long before they reach the podium. It starts with grassroots development programs that provide them their first real opportunity to grow and compete. The Philippine Badminton Association continues to strengthen its pipeline through its National Junior Development Pool, now on its third year. This year's National Junior Selection Camp drew a record of 96 young athletes from all over the country, more than double last year's 43 participants. So this program has been, this is our third year for the National Junior Developmental Pool. The 4-day selection camp is designed to identify under 16 and under 18 players with the potential to one day join the senior national team, while also giving them valuable ranking points and exposure to high-level training. And we believe that the program is working. It's just really a matter of making all these players realize that we are here to support them. One of the program's success stories is 16-year-old Eve Emmanuel Behasa, who joined last year's selection and has since competed in the 2025 SEA Games in Thailand. Sobrang saya po. Sobrang dami ko pong natutunan. Like watching yung mga idols ko po na nakikita ko lang online. Nakikita ko na po sila sa person. Tapos training lang po talaga. Tapos dapat sipagan po talaga ng nila. And as much as possible po, sumusunod po sila sa coach. Behasa credits the guidance of her coaches and the structure of the program for her growth, a key goal of PBAD's long-term development plan. Also present at the camp was Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio, who personally spoke with the young athletes and expressed strong support for the program. Kitang-kita ko sa sarili kong mga mata na maganda yung program ng PBAD. And ang feeling ko, badminton is one sport na pwedeng gumaling ang Pilipino dyan. You know, it's a beautiful sport. I believe that we should host a world-class badminton tournament and competition in the Philippines in the near future. Looking ahead, the Philippine Badminton Association is set to host the first ever Philippine International Challenge this July, followed by the Philippine International Series on August, both aimed at giving Filipino players more international exposure. For officials, programs like this are crucial steps toward preparing athletes for future events, from proposed C+ Youth Games to the SEA Games, and eventually, the Olympics. Kapatid Denise Valdesancho, we are One News. Badminton. You're still watching Afternoon Delight, and we thank you for staying with us.
And our delight of the week, ito bago naman tayo ngayon, mango ang ating theme. At ang ating delight of the day, mangga at bagoong. Oo, sa mga balikbayan tulad ni Marion Ladja. At lulut. Lulut, para sa inyo to. Oo, teka. Pipili ako na medyo madilaw-dilaw at ako'y... Teka, titikman ko muna yung mangga. Alam mo yung gusto mo yung hinahanap, yung maputi-puti pa, medyo matigas-tigas. Yung tinitingnan mo palang nangangasim ka na. Ito yun. Gusto ko yung madilaw-dilaw. Mahina ako sa maasim. Teka nga. Sarap ng bagoong. Dali. Hindi ako masyado mahilig sa bagoong, pero... Tinatry ko konti lang. i-unlock yung recipe ng gantong lang. Ay, siguro may konting sugar na nilalagay dito. Ano? Yes? Hindi sa sobrang alat. Tamang timpla lang ng asim. Tapos may tamis nga. May tamis. Ito yung pangkalye na hinahanap ko. Ang sarap. Teka lang. Hindi makarecover. Okay. Gusto mo kanin? Sa mangga? Pwede. Masarap yan Pero sana may karne na kasama. Sa may liempo, no? Oo. O kaya yung bangus na inihaw. Ay, ang sarap. Sige, habang ine-enjoy natin ang ating merienda, daanan na rin natin ang ating mga storya on social media. Ang unang-una, Unang-una. BBC One headline reads, How Penis Injections Became a Winter Olympic Talking Point. Okay, not for anything, pero may paniniwala kasi, at ito issue talaga to, no, na part ng physics, no, na mas malaki raw ang surface area nung iyong suit. Yes. Mas matagal ka sa ere. Yung nakakatulong daw siya sa paglipad, ano? So parang yung physics nito. So may mga contestants, may mga atleta daw Yes. sa ski jumping competition na accuse of injecting what is, ano ba tawag doon? Silicone, ano? Para madagdagan ng girth o lapad yung kanilang junjun. Okay? AKA, kung ano tawag nyo kay ano. Naiintindihan natin mga viewers natin. Naintindihan nila yun, ano? So, ngayon, may mga nagpapaliwanag kung paano nga nakakadagdag ito ng aerodynamics. Kasi nga, pag nag-expand yung kanilang body part, a certain body part, nag-expand din yung kanilang suit. So, nadadagdagan ng surface area, around 5% more daw. At siguro may mga hirit na, bakit kailangan doon pa talaga? Hindi ba pwedeng palakihin, halimbawa, yung hips o yung ibang for some strange reason, doon lang talaga sa part na yon talaga nakaka-affect. So, paano ba natin sasabihin to na magkakatrabaho pa rin tayo bukas? Ang gusto ko lang sabihin ay, si Anthony Amarati, siya yung French Paul Walter, na naalala niyo yun? Na nag-viral. Na nag-viral. At nung nahulog siya, pagtayo niya, mayabang yung lakad niya. Parang, wala well, sorry, sumabit Parang, head held up high. Yan ang tinatawag na why not? Nasa Olympic siya. Walang dapat ikahiya That's right. si Anthony Amarati. At ngayon, meron na siyang alternative route to the gold medal sa Winter Olympics. Pero winter, di ba, pag malamig ang temperatura ay... Okay, punta muna tayo sa ating susunod na storya. On the Philippine Star via Joyful Wellness, the happiness hangover, why we feel sad after a happy event. Bakit nga ba? Bakit nga kaya? Kasi may kinalaman ba sa chemicals ito? I'm sure meron niyang kinalaman sa chemicals tsaka hormones in our body. Kasi di ba parang matitrigger yung happy hormones mo, tas mawawala sila eventually. So, di ba nga kaya sinasabi nila na dapat never chase happiness kasi ang happiness daw ay talagang feeling lang na Fleeting. nawawala. Oo, fleeting. All emotions are fleeting. Kaya never decide
on when you're hungry, when you're extremely happy, when you're extremely sad. Wag ka gagawa ng mga life-changing Tsaka galit. Oo, wag. Ano ba galit? Di ako gagawin desisyon. Dapat yung kalmado, yung chill lang. isip mo. Oo. Sa buhay natin, nasa middle path lang tayo pala. Sabi nga ng mga Buddhists, di ba? Gitna lang. Mhm. Tapos, hindi mo na marirecreate yung happiness. Minsan kasi dumadating siya na hindi mo ginusto, hindi mo in-expect. Ngayon, pag tinry mo i-recreate yung situation, hindi na eh. Iba na, oo. Sino man ang nagsabi na, di mo si Elon Musk, di ba? Oo nga. Gusto niya, bigay na lang sa atin pera niya. Hindi ako tatanggi. Mhm. Pero ito, nakaisip-isip, ay, iba na. Okay, 5 days to go before Valentine's Day. No pressure dito sa segment na dudurog talaga sa inyong mga puso, ang I Saw the Signs. Today's edition is Who's Afraid of Valentine's Day? Bakit yun naman Oo kinakatakutan nga. ng araw ng mga puso? Sige nga, silipin na nga natin. It says, roses are red, violets are blue. Wala akong date sa Valentine's, pero may Jollibee delivery. So ikaw na bahala kung sino ang panalo. Double cheese, Tama extra yan. sauce. Sarap. Tama yan. Para order ka lang ng order ng ganyan, ang ending, kasi laki mo si Jollibee, maraming yayakap sa'yo ng mga bata. Ah, yun pala yun. Parang mascot na yung chan mo. Hindi, pero Diba? kanya-kanya namang source of happiness talaga, no? But, Kasi may iba na feeling nila, magka-jowa lang daw sila, yun na yung nila, kulang lang sa buhay nila. Gaya ng nasabi ko sa unang bahagi ng ating programa, tingin muna. The unexamined life is Yes. not worth living. So, yun lang ba talaga ang secret? Baka nga magka-leche-leche pa buhay mo dahil sa pag-ibig. ganun ba yun? Oo. Basta i-examine ang sarili, examine ang potential partner. Ganito lang yan. Kung sa tingin mo ay nakadepende sa ibang tao ang kaligayahan mo, hindi dapat ganun. Bago ka pumasok sa isang relasyon, dapat siguraduhin mo na ikaw muna mismo ay kumpleto Correct. at masaya. Dahil kung nakadepende sa iba yung happiness mo, baka may problem. That's right. Hindi dapat ganun. At mahirap magpasaya nang hindi ka mismo masaya. Tingnan mo si Jollibee. Oo. Masaya lang lagi. Correct. At pag natatawa, ganito. Walang sound. Ay, can you imagine yung tawa ni Jollibee? Nakakatakot yun, ha? Ay, naku, buti pala pinaalala mo. Oo. Yung nagde-deliver sa akin ng dyaryo, Oo. si Ginoong Aaron Revilla, batiin mo naman. Ay, hello, Sir Lagi rin Aaron siyang nanonood. Revilla? Oo, kahapon ko lang nakausap. Matagal na siyang naghahatid ng dyaryo sa akin. Lagi rin siyang nanonood at hinihintay ka niyang umalak. Ay, sige, mamaya hahalakhak pa tayong ulit. Si Rebo na rin, batiin Si natin. Rebo, hi Rebo! Hi Sir Aaron! Thank you for watching po. O, sige, At sa cable siya nanonood talaga, sa Signal. thank you very much for your support po. Sana ma-enjoy nyo ang ating I Saw the Signs. Pakita natin ang ating second sign. Wala kang red rose ngayong Valentine's. Tara, red horse tayo. Mas maganda bagay rin dyan yung Valentine's. Whiskey. Pwede. At ito naman, finally, sa lahat ng pinipilit alisin ng February 14 sa buhay this year, ito ang sa inyo. Ginugupit. Mali yan, dati hindi gunting ginamit niya dyan. Oh. Dapat blowtorch. Ayun lang. Yung susunod na buwan, 14 ulit. Tingin siya, oh. Te, Wag, kung ganyan ka kasungit, hindi ka talaga magkakaroon ng pag-ibig yan. wag nang takasan, wag iwasan. Embrace natin yung araw na yon. Pero alam mo, ito yung realization ko. What? Sa taon na to, ang kauna-unahang pagkakataon na birthday ni Enrile, wala siya sa ating mundo na to. 14 eh. Pinabati natin ang lahat ng mga malulungkot sa buhay, nanonood ng Afternoon Delight,
via live streaming on Facebook, YouTube, and TikTok. Unahin ko na kayo. Sigurado nanonood sa atin si Elmo Cardenas. Oo. Ay, si Tito Redel. Uy, ito Tita pala, Jane thank you. Katapia. Thank you. Tito We Redel, got Tito it. Jane. Ginamit na kagad namin. Maraming salamat po. Paglalagyan ko ito mamaya ng manggat sa bago. Ibabaon mo pa uwi. Ang laki. Ako may tsaan na kanina pa. Pwede kaya magpakulo dito? Ay, i-check Saka muna natin. Pwede ito pakuluan. Oy, pero ang tagal nung heat sa loob. Maraming salamat Thank po. you po, thank you po. Oo, thank you for being Sweet so talaga sweet. na itong mag-asawang That's to. right. Oo. Bawi kaya tayo sa kanila, no? Ha? Bawi tayo sa kanila. Oo naman, no? At we do appreciate all of our viewers. Maraming salamat po. May pahabol pa ba? Mabilis na pagbati lang natin. Tito Mike Policarpio, Prof. Mark Pasco, Marion Ladja. Alex Fuentes, tsaka si Lulut, of course. Nagyayaya siya eh. Pero Oo. hindi ako pwede sa Feb 14 eh. Sorry Medyo may date mahirap ako tsaka traffic yun. Next time, schedule po natin, ano? At i-schedule niyo po ulit ang Ilibin panonood. natin sila ng mangga may bagoong. Sige, hindi ko nakakainan ng share ko. Okay, that will have to do it for us this Monday, February 9. Thank you for watching Afternoon Delight. Ako po, si Denise Tan. Join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po si Lourdes Vera. Kapatid, we are One News, all sides, all the time. Have a delightful afternoon. Parang undeclaring tono ko. Declare? Bagay.